Tayo po ay magpapatuloy sa ating usapan o topic natin ang patungkol po sa unsung heroes of faith. Ang title po natin ngayong umaga, The Unexpected Cross. Simon of Cyrene's Divine Appointment. Kilala niyo si Simon? Hindi si Simon Peter, ha? Simon. So, papakilala natin si Simon of Cyrene sa inyo ngayong umaga. Ating main verse po ay nasa Mark chapter 15, verse 21. A certain man from Cyrene, Simon, the father of Alexander the Rufus, was passing by on his way in from the country, and they forced him to carry the cross. Tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Ama namin sa langit, kami ay narito sa inyong harapan. Kami ay patuloy na nagpapakumbaba, O Diyos, na kayo po ang aming maparangalan, patuloy na mabigyan ng mataas na papuri, patuloy kayo, Panginoon, mangusap sa puso at sa isip ng bawat isang narito, Panginoon Diyos, and even, Lord God, sa online at mga makakapakinig ng iyong salita ngayong umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na pinibigay niyo sa amin, Panginoon, at patuloy kami, Panginoon Diyos, umaasa sa inyong mga fresh revelation ngayong umaga sa pamagitan niyo ng inyong banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po sa ngalan namin, Panginoong Yesus, Ama, kami dumadalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So si Simon ay story nito pinapasan na ng mga Roman ang cross kay Christ. Dumaan sa isang lugar ang ating Panginoon. At itong si Simon, sabi parang napadaan lang siya eh. No? Ando siguro nakikiisyoso, no? Mr. Janet, nakikisilip-silip. Sino ba yung pinagkakaguluhan dyan? Ano kayong meron? So nakita siya ngayon, sinabihan siya, halika, ikaw pala, tutal nandiyan ka na, halika nga dito, sabi sa kanya siguro. At sabi sa kanya, pasanin mo itong cross na ito. Kasi nung time na yon, based sa story, alam natin story, siguro si Christ nahihirapan na, ilang beses siyang nadadapa. So parang pagod na siya. So sabi ng mga nandoon, halika, pasanin mo yung cross. Main idea natin ngayong umaga, God can use unexpected moments of burden to bring transformation and purpose. Marami sa atin mga unexpected moments na experience natin sa mga nakakaraang panahon, di ba mga kapatid? Sometimes God interrupts our plans and places us in situations we never expected. Simon of Cyrene was just passerby, but he was thrust into the greatest moment in history, carrying the cross of Jesus Christ. Napadaan ka lang without knowing na yung story mo maisusulat ng apat na author ng gospel, pero kinuha natin yung pagkakasulat ni Mark, na isulat at napag-uusapan ka hanggang ngayong panahon na ito. Amen? Oo, para nauso yung bumili ng suka na yan. So parang nag-aano lang siya eh, nagpe-prepare lang siya eh, sa mga darating na araw, na malengke, ayan, kasama na yung pagbili ng suka dyan. Pero natawag siya doon. So minsan may mga pagkakataon tayo, di ba? Dumaan ka lang. Hindi ka naman talaga involved eh. Minsan, ikaw pa yung nasisisi. Ikaw pa yung naging apektado. At minsan, o madalas, ang God mismo ang gumagalaw sa ating buhay. Next slide. Today, we will explore how Simon's unexpected encounter teaches us about the cause, the blessing, and the transformation that comes with carrying the cross of Christ. Number 1, the cross is often unexpected. Madalas mga kapatid,
May mga unexpected tayo. Ano ba yan? Simon did not plan to carry a cross to that day. He was coming from the countryside, possibly preparing for the Passover. Ano pa? Meron. Life has moments where we are forced into difficulties we never expected. Maybe sickness, loss, financial hardships, or a challenge we did not choose. May mga pagkakataon, marami sa atin, unexpectedly, ikaw ay, wala, ano ka lang eh, parang wala ka namang iniisip na kakaibang mangyayari. Oo, chill-chill ka lang, pero bigla na lang. Oo, bigla na lang ganun. Like, siguro iba sa inyo, narinig na yung story. Way back 2020, ako po, busy ang mga worship team noon dahil pandemic pa. Kanya-kanyang recording kami. Diba? May nagre-record sa bahay nila Sister Juliet, Praise and Worship. Tapos iba yung manggagaling doon kay Pastor Jean sa Antipolo, yung preaching. May nagre-record sa bahay. May preaching din sa bahay. So iba't iba, meron doon kala Peter, kala Siyang sa Commonwealth. So that time, busy, maraming ginagawa. Dumating yung punto, after namin mag-record ng mga anak ko for the praise and worship for that particular week para po sa church. Hirap akong umihi. Bali asi. Pag CR ko, parang ang hirap umihi. Tapos bigla na sumakit yung likod ko. Sobra, parang pinipiga yung likod. Tapos may mga, that time, meron nag-start ng paunti-unti magkaroon ng pasyente. Pinamessage ko yung mga pasyente ko, sabi ko, hindi ko kaya mag-clinic. Inihiga ko yung sakit na yon, yung pain. Wala ko magawa, Brother Ronnie. Hindi ko alam ano nangyayari sa akin. Hindi ko maisugod yung sarili ko sa ospital dahil that time, 2020 is COVID time at talagang matindi ang COVID that time. Sabi ko, hindi ko ako pwedeng magkaganito. Higa ako, sabi ko, yung pain, first time ko ma-experience yung ganong klaseng pain. Yung mga bata sa Aleli, iniwan ko sa baba, umakyat ako sa taas ng kwarto. Nag-isa ako doon, imbis na matulog, Sister Juliet, umawit ako sa Diyos. In pain, pero sabi ko, Lord, kailangan ko tang purihin sa kabila nung na-experience ko. And did you know, mga kapatid, yung pagtaas ko ng kamay na yun, parang may kuryenteng dumaloy sa kamay ko, bumaba, dire-diretso hanggang paa. Sabi ko, Lord, ano yun? Ano yun? Napatigil ako ng pagkanta. Sabi ko, Lord, ano tong nangyayari? Bakit may ganito? Ano yun? So maya-maya, nawala din siya. And then siguro naiglip ako. Pagising ko, nawala na si pain. Uy, sabi ko talagang pinagaling ako ni Lord. Bangon na ulit ako. Prepare na ulit. So, back to work na ulit. Monday, that's one day. And the following day, so okay na ako. Pagising, maayos. Nakakaihin ng maayos. Pagkain ng tanghalian, Tuesday, may pain ulit ako. Nagtanong ako sa Diyos, Lord, ano ba? Ano nangyayari? Hindi ko alam. So sabi ko naman kay Lord, sobrang busy namin, Lord, for your kingdom. Sobrang busy. And that time, ang dami nating I don't know, ilan ba ang ating, noong time na yun, Jonah, may naalala mo ba? Ilan ba small group natin noon? 20 plus na small group. At yung mga small group natin noon, hindi basta small group kung saan-saan lang. Ako may nag-small group ako, may iba't ibang parte ng Pilipinas nang gagaling sa small group. Meron pa akong small group nang gagaling sa ibang bansa, yung small group ko that time. Sabi ko, Lord, sobrang busy for your kingdom at ang dami nating oras. Amen ba? That time. Sabi ko, bakit kung kailan sobrang busy para sa inyo, meron akong ganitong atake. Pagkatapos kong kumain ng tanghalian, sakit na naman, mga kapatid.
Sabi ko, paano kaya? Kasi nung panahon na yon, yung editing ng video, sa amin pa rin ang gagaling. Ibabato ng ating mga kapatid yung praise and worship, babato ni Pastor G yung preaching. Kami nilang, ng mga anak ko, si Nicole, nag-edit ng video. Ini-edit niya yung video, ini-edit ko yung audio, pagsasamahin namin. Ganun ka-busy. Na kahit hindi kami ang magpe-praise and worship, busy pa rin kami nung week na yon. Pero sabi ko, Lord, bakit kailangan maantala ang gawain niyo? At ang time na yon, mga kapatid, 5 o'clock in the afternoon, pag-ihi ko ulit, in pain pa ako, pag-ihi ko ulit, may narinig ako, Padre Ronnie, tuk! Lumagutok dun sa ng CR. Pagtingin ko, stone, bato. Sabi ko, ito yung dahilan bakit ako nagkakaroon ng pain. After 30 minutes, pag-ihi ko ulit, may bumagsak ulit bato. 2 na. Sabi ko, wow. At pamula nung panahon na yon, mga kapatid, hindi na ako, wala na yung pain. Hindi ko na naranasan. Nagpa-ultrasound ako, wala na silang makita. Sabi, hindi ko alam, sabi siguro ng Panginoon, so, nung panahon na yon, masyado ka ng busy, anak, magpahinga ka muna ng konti. Pinagpahinga lang ako ni Lord ng 2 araw, and then after that, patuloy na. Pinsan, may ganun eh. Nagsuserve ka kay Lord, busy ka for the Lord, busy ka sa work mo, busy ka sa family mo, pero all of a sudden, bigla ka magkakaroon ng pain, bigla ka magkakaroon ng sickness. Ano ba yon? Hindi tayo pwedeng mag-question sa Diyos. Kailangan lang natin alamin ano yung purpose niya. Lord, ano ba yung purpose mo? Iba kasi yung, Lord, bakit mo ako ginaganito? Nagpe-pray naman ako sa iyo, nagka-Bible study naman ako, bakit ganun? Walang ganun. Ang tanong dapat sa Diyos, Lord, anong purpose mo? Si Simon, again, napadaan lang. Napapasan pa ng krus. Lesson, dun sa ating sinabi na unexpected cross is often, the cross is often unexpected. Anong lesson doon? The cross often finds us when we least expected it, but God has a purpose in it. Kung ano man yung cross mo, kapatid, ngayong araw na to, o nga nakakaraang panahon, may purpose yan. Antayin mo lang. Si Lord hindi niya i-reveal agad-agad sa iyo lahat kung ano yung nais mong malaman. Pero meron niyang purpose, believe me. Tuloy natin, number 2. The cross is heavy, but it draws us closer to Jesus. Simon physically felt the burden of the cross. He walked behind Jesus, likely seeing his suffering up close. Many times, our trials brings us closer to Christ in ways we never imagined. Na-experience yun na ba mga kapatid na yung trials mo, after ng trials mo, mas naging close ka kay God? Gusto ko lamang pong i-quote yung pagdating sa trials and suffering, sino naalala nyo parate? See? Walang nakakaalala. Nagkaroon ata kayo ng amnesia. Walang maling sagot. Pagdating sa trials and suffering, sino ang unang naalala nyo? Si Jesus? Aside from Jesus? Si Paul? Sino pa? Yung kanyang book ay pinakasikat dahil purong puno. Si Job. Amen. Si Job. Basahin natin. Job chapter 42 verse 5. Sabi diyan, nooy, nakilala ko kayo dahil sa sinasabi ng iba, subalit ngayon, nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Ito ba yung totoo? Sinasabi ni Job. Nakita kita ng aking mga mata. Ito ay lamang po. Hindi po totoong nakita niya, kundi ang ibig sabihin ni
ni Job dito, yung faithfulness ni God, possible na Job knew God in a theoretical or secondary way. Pag sinabing theoretical, pinag-aralan mo, binasa mo, patungkol sa Diyos. O yung secondary, parang kinuwento sa'yo ng kaibigan mo, ang bait ng Diyos, napaka-makapangyarihan. Ay talaga, really? Talaga? Ganito, ganyan ba siya? Pero personally, hindi mo siya na-experience pa. And that's Job, noong time na yun. Through teachings and traditions, alam niya, may Diyos, alam niya may Diyos na matulungin, makapangyarihan Diyos. But after enduring immense trials and experiencing God's direct purpose, Job's knowledge of God became personal and deeply real. Ang experience po ni Job about God is personal. Madalas, nagkaroon tayo po ng problema, nagkaroon tayo ng trials, yung experience natin sa Diyos, yung personal experience, mararanasan talaga natin. Amen ba? Yung kwento ng iba, nagiging totoo na sa'yo. Ito pala yung sinishare ni doon sa nung fellowship, ganito pala yon. Kasi na-experience mo na ngayon dahil dumadaan ka na doon sa suffering. Ando na yung cross sa'yo. Pasan mo na kasi. Di ba? Ganun na nangyari kay Job. Nung una, ang dami niya reklamo sa Diyos. Nung una, ang dami niya sinasabi patungkol sa Diyos. Pero pag binasa niyo, simula verse 38 hanggang 41, nung nagsalita na ang Diyos sa kanya, natahimik si Job. Sabi nga ng Diyos sa kanya, sino ka para tanungin ako sa mga desisyon ko? Ginaganon siya ng Diyos. Nasaan ka ba nung ginawa ko ang buong mundo? Tinatanong siya ng Diyos na gano'n. Ay madalas sa atin, mga kapatid, pag tayo ay dumaranas na ng mga kakaibang paghihirap, nagtatanong na tayo sa Diyos, Lord, mahal mo ba talaga ako? Lord, ito ba talaga yung plano mo sa akin? Pero pagpapakinggan nyo yung mga tao na sa Bible pa lang, pag binasa nyo yung mga karakter, nakikita nyo na yung suffering, ginagamit ng Diyos yan para maging closer kayo ng Diyos. Yung intimate relationship na experience mo. Pero minsan hindi tayo naniniwala. Binasa mo, sabihin mo, nako, storya lang to, di ako naniniwala. Yun yung tao di ba? Brother Ronnie, yun yung tao. Sabihan nyo mo yung mga anak mo, anak, pag ganito, pagka ganyan ginawa mo, ganito mangyayari sa'yo. Yung mga bata, hindi yan maniniwala. Tama ba? Kabataan, hindi kayo maniniwala sa mga magulang nyo. Alam mo, ganito, ganyan, hindi sila naniniwala. Naalala ko si Kokoy noon, sabi ko, anak, alam mo, mayroong ganitong modus sa paligid. Lalapitan ka ng dalawang tao, sasabihan ka, ikaw yung gumulpi sa pinsan ko, sa kapatid ko, aakbayan ka na, tapos dadaling ka kung saan-saan. Tapos magsasalita sila kung ano-ano hanggang bandang huli, makokondem ka na, ibibigay mo na yung gusto nila. Sabi ko, montik nang nangyari sa akin yan, dyan mismo sa Arayat. Suot ko yung relo ko, Sister Juliet, galing Saudi, bigay ni tatay ko, kulay gold. Second year high school. Habang naglalakad ako, dyan sa Arayat, may umakbay sa akin dalawang tao, at sabi, ikaw yung bumugbog sa kapatid ko. Sabi ko, wala akong binubugbog. Sabi niya, hindi. Sabi ko, kayong dalawa, kung taga rito kayo sa San Martin, taga rito rin ako. Huwag niyo akong pinaglololoko. Sabi nung dalawa, kung talagang taga rito ka, saan ang bahay mo? Sabi ko, halika kayong dalawa, sumama kayo. So umakyat kami dyan sa may, Arayat, sa may Skinita. Pagdating doon sa kanto, sabi ko, nakikita niyo yung tindahan na yon? Oo, nakikita ko rin, sabi ko. Hindi. Sabi ko, yung tapat nun, bahay namin. Iniwanan akong bigla nung dalawa, dali-dali. Pagdating ko doon sa tapat namin, kaya pala sila nagkabadali,
Yung nagiinuman doon sa tapat ng tindahan, yung kapitbahay naming pulis. Kinuwento ko ngayon doon. Sabi niya, dinescribe ko. Alam mo si nanay, Sister Evelyn, maraming kakilalang yan snatcher dyan ako. Nung dinescribe ko pala yung itsura, si yan? Apo yan ni ganito. Yung tapat ng bahay na ipinag-iwanan sa'yo, sabi niya, bahay yun ng lolo niya. Kapitbahay pala natin yung bakit hindi ko kilala. So, yung experience na yun, mga kapatid, paulit-ulit kong kinukwento sa mga anak ko. And did you know, noong time na grade 8 si Kokoy, second year din, nangyari sa kanya. Eksaktong-eksakto, hindi naman yung 2 tao din na yun. Ibang tao na, inakbayan siya, ginulpi daw yung pinsan niya, inikot sila from dyan sa Yale, dinala sila hanggang doon sa 20th Avenue, hanggang dinala sila sa Pitwason, huminto sila sa 18th Avenue at doon na nalimas yung kanilang mga cellphone. At nung na-experience si Coco yun, pagdating niya sa bahay, lambot na lambot siya at bigla na lang siyang umiyak. Kasi yung cellphone niya, kabibili lang namin sa kanya. Pa-birthday namin ni mami niya sa kanya. Nakuha pa. Sabi ko, anak, bakit hindi mo ginawa yung sinasabi ko sa'yo? Sabi niya, Daddy, naalala ko naman. Bakit hindi mo ginawa? Sabi niya, meron akong kaklaseng kasama. Kung iiwanan ko siya, mapapahamak siya. Di bali nang kami na lang 2 mapahamak, basta't hindi ko siya napabayaan. Tapat na kaibigan. Pero anong lesson doon? Yung eksaktong kinukwento ko, yun din ang nangyari. Amen? At hanggat hindi mo na-experience, hindi mo na-intindihan yung feeling. Mga anak. Yun naman, no? Pinsan. Anong meron doon? Minsan, mga kapatid, yung mga kwento ng mga magulang natin, huwag niyong babaliwalain. Diba? Ayaw natin yung ma-experience yung mga bagay na hindi dapat. Ang parating sinasabi, huwag mo nang hayaan maranasan mo pa para matuto ka. Amen? Matuto ka na sa simula pa lamang. Pero minsan, madalas, pag binasa natin ang Bible, especially, itong pinag-uusapan natin, pag na-experience mo, talagang matututunan mo ng todo. Amen ba? So ito yon, mga kapatid, si Simon the Cyrene, of Cyrene, na-experience niya. And even yung pinag-uusapan natin ngayon, yung ating sinegway natin kay Job, na-experience niya ang Diyos. Madalas, ang presensya ng Diyos, ma-experience mo during the time na merong paghihirap sa buhay mo. Amen? Pag puro ka sa ganahan, minsan nakakalimutan mo na ang Diyos Yung presence ng Diyos, hindi mo na nararamdaman. Pero pag nandun ka sa suffering, sa point na pasan-pasan mo yung cross, unexpected cross, doon mo daman-dama ang Diyos. Amen? Joyful song pa lang, umiiyak ka na. Diba? Kasi ramdam na ramdam mo yung presence ng Diyos, yung presence niya, dahil ikaw ay nabibigatan sa yung problema. So pagdating na ng solemn song, naglulupasay ka na dahil ramdam na ramdam mo ang Diyos. Pero pag makapalambulsa mo, marami kang pera, nabibili mo lahat ng gusto mo, baliwala sa iyo ang Diyos. Pupunta ka ng church, praise the Lord. Praise the Lord. Bigayan, bigay, di ba? Minsan sasabihin mo sa Diyos, Lord, busy ako Alam mo naman, ginagawa ko to para sa'yo. Yung tithes ko na lang muna ang mag-church. Sinusuportahan. Kasi hindi naman ako magtatrabaho sa Annalyn. Wala naman susuportahan na sa church. So, ganun ang iniisip natin. Without knowing, akala natin, ang Diyos, akala natin tayo na yung pumapalit minsan sa pwesto ng Diyos. Ikaw ang nagpo-provide sa church, ikaw ang nagpo-provide sa family mo without knowing na ang Diyos
ang gumagalaw sa inyo. Kahit malakas ka, magandang trabaho mo, kung wala ang Diyos sa buhay mo, walang magpo-provide para sa inyo. Amen? Si Job, praise the Lord, si Job, yun yung naranasan niya. Personal experience sa Diyos, naranasan niya during the time na tumaharap siya sa suffering. Lesson. The heaviest burdens in life often lead to the greatest encounters with Jesus or with God. The more na mabigat yung problema, the more mo mararanasan ang Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Sino na nakaranas ng mabigat na problema dito? Ayan, konti pa lang. Sino ang, yung hindi nagtaas, sino ang gusto na makaranas ng mabigat ng problema? Amen. Praise the Lord. Huwag kayong mag-alala. Darating din kayo dyan. Number 3. Carrying the cross changes our legacy. Mark chapter 15:21, nakalagay po doon, mentions Simon's son, si Alexander, saka si Rufus. Names familiar to early Christians. Pag binasa natin sa Romans 16, nandoon si Rufus and even yung asawa ni Simon the Cyrene, yung nanay ni Rufus, naging believer sila. And according sa mga scholars, ang isang reason bakit naging believer sila, and possibly yung experience ni Simon of Cyrene kay Christ. Posible, habang pasa niya yung cross, merong ibang naramdaman si Simon. Hindi lamang po sinabi, ayan, merong. Hindi lamang po sinabi kung anong experience yon, pero based doon sa naiwan niyang legacy sa family niya, naging Christian yung family niya. Yung mga suffering natin, huwag natin baliwalain. Yung cross na pasan mo ngayon, huwag mong baliwalain. Kasi darating ang time na yan mismo, magagamit yan ng Diyos para yung pamilya mo makarating at maniwala din sa Diyos. It is possible that Simon's experience led him and his family to embrace the faith. Lesson. Parents who carry their crosses in faith teach their children to trust God. A life of faithfulness influences future generations to seek and serve God. Yung mga magulang, mga parent na naka-experience sa Diyos, kung paano natin hinarap yung difficulties in life, yung trials and problems, Sister Juliet, maaalala ng mga anak natin yan, balang araw. Masasabi nila, nung sumarap si mama ng ganitong panahon, ganitong problema, ganito lang ginawa niya. Anong ginawa niya? Binuksan niya yung Bible, nagbasa siya ng Bible, and at the same time, after magbasa, nagpray lang siya. Kinabukasan, masaya na ulit si mama. Maalala nila yon. So anong gagawin natin? Ate, gayahin natin si mama. Buksan natin yung Bible, mag-pray tayo sa Diyos. Bukas, okay na yan. Amen? Ang problema, kasama parati ng tao yan. Iba't ibang laki, iba't ibang problema, iba't ibang parte ng buhay. May problema tayo. Ang wala lang problema, Sister Janet, ang taong patay na. Tama ba? Kung buhay ka pa, hindi ka mawawalan ng problema. Yung anak ko nga si Nico elementary pa lang niya, may problema na siya. Kasi sabi niya noon, Sister Evelyn, sabi ni Sister Aleli, kumandidato ka kaya parang sa student council nila, elementary. Kumandidato ka kaya ng mayor ang tawag sa kanila doon sa president. Nako, sabi niya sa nanay niya, sa mami, Mami, ayoko nang kumandidato. Bakit? Ang dami-dami ko na ang problema, dadagdagan ko pa.
Nagkatinginan kami ni Sister Aleni, ganito kaliit, may problema. Alam mo, minsan yung mga problema natin, wala namang kakwenta-kwenta eh. Iniisip mo eh. O sample ulit, si Kokoy naman. Si Nico tapos na eh. May problema din dati si Kokoy. Sabi niya doon sa mami niya, Mami, lahat ng kaklase ko, may project. Ako wala. Sabi ng mami niya, maghapon ako sa school, nakabantay sa'yo, merong project na nakalusot. Anong project yan? Nandun sila sa taxi. Kasi yung kaklase ko, may project 4. Yung isa nasa project 2. Yung isa nasa project 3. Ako lang, nung wala. Sabi ng mami, ayun lang pala project na. Kala ko may project ang pinoproblema. Pati tuloy yung taxi driver nangiti. Si Kokoy lang hindi na nangingiti dahil seryoso siya nun. Wala siyang project 4, wala siyang project 2, at wala siyang project 3. Diba? Ang laki ng problema. Pero kung pinag-usapan, wala ka naman pala talagang problema eh. Yung lesson, pagharap sa problema, iiwan natin yan sa mga henerasyon na darating. Amen ba? So kung may problema kayo, pakita natin kung paano harapin ang problema. Amen. Hindi yung umagang-umaga pa lang, may problema ako. Kailangan ko ng pulang kabayo. Alam niyo yun? Redo. Redos agad. Oo. Ang aga-aga eh. Hindi yun ang solusyon. Amen? Tumawag tayo sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Number 4, the cross is temporary, but the reward is eternal. Naniniwala kayo doon? Yung suffering, yung cross na pasan nyo ngayon, temporary lang yan. Pero yung reward, after natin mapagtagumpayan yan, is eternal. Simon carried the cross for a short distance, but its impact lasted forever. Alam niyo yun. Alam natin yun. Kaya natin siya pinag-uusapan ngayon, yung impact ng ginawa niya kung paano siya nagpumasa ng cross, nakihati doon sa suffering ni Christ. Pinag-uusapan natin ngayon. Yung impact niya, meron pa ring epekto sa buhay natin. Tayo ba, isipin natin, tayo ba ngayong mga panahon na to, pag nawala sa mundo, may impact ba tayo na iiwanan sa mundo? Meron ba tayong story na makakapagpabago ng buhay ng isang tao dahil ginawa natin yung tama? Meron na ba? Meron na. May naalala na kayo? Kung yung iba wala pa, abangan nyo at gagawan kayo ni Lord ng sarili nyong story. Naniniwala ba kayo? Para si Seb, excited siyang gawan siya ni Lord ng panibagong story. Amen? Gagawan kayo ni Lord ng panibagong story na magkakaroon ng impact sa mga tao sa paligid nyo. Amen ba, JJ? Gagawan ka ni Lord ng story. Pero siyempre, malungkot yan sa umpisa. Amen? Puro iyak ang aabutin mo dyan. Pero bandang huli, ngingiti ka na unti-unti. Dahil nakikita mo ang Diyos, ang kamay ng Diyos, doon sa story na ginagawa niya sa iyo. Amen? So minsan, yung impact ng ating buhay, ang gandang pakinggan eh, di ba? Pagka narami na, yung experience mo, nagagamit din ng ibang tao para magkaroon ng, ma-encourage yung ibang tao sa nangyayari sa buhay din nila. Naalala nyo yung kwento ko noon? Yung iba ata wala pa dito eh. Pasensya na doon sa nandito na noon, kukwento ko na lang ulit sila. Ito, for the sake ng mga taong nandito sa church o yung nandito sa online na nakalimutan na. May isang tao na na-confine siya sa isang hospital. So sobra niyang lungkot dahil masama ang mga balitang pinagsasabi sa kanya ng mga doktor. Parang yung balitang sinabi ng doktor din sa akin noon. Yung sinabi sa kanya, sa sakit mo na yan, konti na lang, mamamatay ka na. Siguro ganun sinabi ng doktor. So sobra siyang, ito ba itong malang balita na ito? Pero sabi niya, may panahon ka pa naman, makapagbuhay ng kumain ng gusto mo, mag-enjoy, ganito.
Pagtingin niya doon sa baba, meron doon isang tao, Seb, na walang kamay. Braso, wala. Tapos nung nakita niya, paano yung ganun yung tao? Sabi, itong tao to walang kamay, walang braso, nakukuha pang sumayaw. Ano pa naman to? Ako ito kumpleto, masyado na akong nabugbog nung sinasabi ng mga doktor, may maganda akong kotse, may maganda akong bahay. Hindi ako makapagsaya, siya masayang-masaya. Ano kaya meron dito? Pag-ising niya kinabukasan, aba, ganun na naman yung tao, Brother Ronnie. Nandun pa siya sa pader, nagwo-walling. Alam niyo, walling. Nagtataas baba siya. Excited. Sabi niya, eto na naman tong tao na to. Hindi ko maintindihan bakit masaya siya araw-araw, especially tuwing tag-araw. Masayang-masaya siya. Hanggang sa nung lumabas siya sa ospital, hindi niya natiis kasi nakita na naman niya gumaganon-ganon naman yung tao doon. Ay, ano kaya? Wala naman tugtog, wala naman earphone. Bakit parang sumasayaw siya araw-araw? Sabi niya, kaya nga dito, sabi niya, alam mo, nakakonfine ako, nandun ako sa 5th floor, nakikita ka na parati kang masaya araw-araw. Anong sikreto mo? Anong sabi sa kanya ng tao? Sabi niya, wala nga po akong kamay. Oo nga, nakita ko, wala kang kamay, wala kang braso. Eh, kayong po ba naman ng may bungang araw sa likod ng Makati, araw-araw, anong gagawin nyo? Hindi, kaya lang pala sa ganun, hindi niya makamot yung likod niya. Pero, sa ilang araw na pag-stay ng taong may sakit doon, na-encourage siya doon Diba? Dahil sa bungang araw. Amen. Diba? Minsan, may mga pagkakataon tayo na yung experience mo sa buhay, akala mo talo ka na Akala mo wala ng pag-asa. Pero meron pala mga tao nakatingin sa'yo. Anong meron sa tao na to? Bakit masaya pa rin siya? May mga taong silent lang nagmamasid sa'yo pero nahihiwagaan sila. Bakit masaya ka pa rin? Ang sasabihin natin, Brother Ronnie? Buhay ang araw. Ang dahilan natin ay ang Diyos. Bakit masaya ka sa kabila ng lahat ng problema mo? Amen? Praise the Lord. At yung reward niyan, kapatid, eternal. Amen ba? Whatever hardship you face now is nothing compared to the glory that awaits us. Romans 8:18. Basahin nyo na lamang po. Anong lesson? The cross we carry today leads to the crown that we receive in eternity. Crown of life. Kung meron kang problema, kapatid, ano man yan, kung ano man ang pinagdadaanan mo, temporary lang yan. Lahat ng tao, kung ano man ang mga problema natin dito, lahat ng tao sa paligid, lahat ng tao sa mundo, may ganyang klaseng problema. Posibleng pareho kayo, pero bakit sila masaya pa rin? Bakit sila patuloy pa rin na nagsuserve kay God? O bakit nagpapatuloy pa rin sa buhay? Yung problema po, yung cross, yung bigat ng cross na pinapasa natin ngayon, hindi po yan yung end of the line o end of the world na sa atin. Meron pa pong reason o may reason ng God bakit natin pinagdadaanan yan. Ang Lord nakatingin sa umpisa ng buhay natin hanggang sa matapos. Naniniwala kayo doon? Kaya kung ano man ang problema ang pinagdadaanan mo, alam na niya yung kasunod na mangyayari. At ang Diyos, Sister Lani, hindi niya ikukwento sa iyo yan. Kasi, hindi ka na ma-excite. Di ba? Pag binigyan ka ng surprise party, kung sinabi sa iyo yung may party ka, maso-surprise ka pa ba? Okay, sinabi sa iyo, oy, be ready gugulatin kita. Magugulat ka pa ba? Hindi na, di ba? Mas masarap yung magugulat ka talaga doon sa ginawa, sa mangyayari. Amen? Excited na ba kayo? Di ba? The more the suffering, the more the blessing. Madalas ganun Kung masyadong mabigat yung problema,
mag-expect kayo masyadong mabigat din yung pagpapala na ibibigay sa inyo ni Lord. Amen ba? So excited na kayo. Tuwing gigising ngayon kayo tuwing umaga, good morning Lord, may blessing na ako. Hindi yung tipong paggising mo, good morning, naku, bigat na naman ang problema ko. Talagang hindi kala ko panaginip lang, totoo pala. Huwag ganun. Lilipas din yan, kapatid. Mawawala din yan. Sige, tuloy natin. In conclusion, are you willing to carry the cross even when it's unexpected? Willing ka ba, kapatid? Like Simon, you may find that what seems like a burden is actually a divine appointment leading to a greater blessing. Naniniwala tayo as a Christian, yung mga nangyayari sa buhay natin is a divine appointment. Naniniwala ba kayo doon? Masama man o hindi? Nakakahiya man o hindi? Ano pa ba? Masakit man o hindi yung pangyayari. Yan ay ginawa ng Diyos para ilapit ka niya sa Kanya. At yung tinatawag nating divine appointment, hindi lamang basta ikaw ilapit sa Diyos, kundi yung buhay mo, gagamitin ng Diyos para ka rin maka-encourage ng iba. Amen? I remember, may isang tao ako pinuntahan nung minsan, namatay yung kanyang, hindi pala minsan namatay. Nagkaduktong kasi para minsan namatay. Namatay yung asawa niya. At nung mahaba ding panahon, may sakit yung asawa niya. Nung kinausap ko siya, Brother Ronnie, sabi niya sa akin, alam mo, Doc Vic, madalas akong nanonood ng online ng church. Talaga, sabi ko, buti naman, bro. Saka alam mo, sabi niya, pagka nagsasalita ka dun sa harap, sabi niya, na-encourage ako. Sabi ko, wow, glory to God. Sabi ko, bakit? Sabi niya, yung nararanasan mo at nararanasan ko pareho eh. Pero sabi niya, feeling ko, bakit ganito kung tanggapin yung suffering na meron ako? Bakit iba mong tanggapin? Masaya ka pa rin. Sabi ko, glory to God, bro. Malungkot din ako paminsan-minsan. Lalo pag nag-iisa na. Pero sabi ko, ang Diyos ang dahilan bakit ako nagiging masaya. Amen? So sabi niya sa akin, sana bro, ganyan din ako. Sabi ko, pag-pray natin, sabi ko. Nag-pray kami, sabi ko, hopefully bro, yung saya, muli ay maranasan. Saya sa piling ng Panginoon. Saya dahil may ginagawa ang Diyos sa iyo na kakaiba. Dahil may plano ang Diyos sa iyo na hindi mo pa alam. Pero pagka nalaman mo na, maso-surprise ka at mangingiti ka, sasabihin mo kay Lord, kagaya na sinabi ni Job. Noon, nababalitaan ko lang ang tungkol sa iyo. Pero ngayon, nakita ko na at naranasan kung sino ka sa buhay ko. Amen ba? Palakpakan natin ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Lord, gaya po ni Simon of Cyrene, Panginoon. Marami sa amin, Panginoon Diyos, nakakaranas ng unexpected